Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nabanggit ni E.S. Bersamin tungkol po dyan sa mga patutsada na naman ng inyong dating presidente na Prime Minister ni Baal na si Digong Duterte. At ganun din po, itong mga senador natin, mga konsentidor o di kaya mga duwag ba ito kay Sara Duterte? Takot ba sila na manindigan kay Duterte? O yan po no mga kababayan, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa ating mga nakakasama sa ating video premiere at live streaming. And special shout out sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa pagpapalago ng ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyo, and may God bless us all, may God bless our country, God save the Philippines, and God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan, ito pong nabanggit lang po ni E.S. Bersamin, no? Nung natanong po siya dito sa patutsada na naman ng kampo ni Digong, no? Na si mismong Digong ang nagsabi mga kababayan, ito na i-content natin, na sinasabi niya na kagagawan po ng Malacanang itong si Trillanes, na attack dog po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. di umano si former Senator Trillanes. Pinapunta niya si Trillanes sa Quadcom para po siraan si Digong. No, Malacanang po kasi sabi niya, yang si Trillanes walang pira yan. Kaya kinakailangan, no, punta siya kay Bongbong, manghingi siya ng pira para sa kanyang kandidatura, sa kanyang pagka-mayor sa Caloocan. Ganun po yung insinuation ni Digong. Tamang duda po si Digong na ang may pakana, no, bakit nandoon si Trillanes at nasukol siya, no, nabutata siya ni Trillanes, halos batuhin niya ng mikropono si Trillanes dahil nakita po ng sambayan ng Pilipino kung paano ng dugas ang mga Duterte, kung paano nabudol ang mamayang Pilipino ng mga Duterte, kung paano naging duwag ang dati ninyong presidente. Dinaan na lang po sa galit-galitan. Sabi nga nung anak niyang pusit na vice presidente ninyo na si Sara Tamilmil Duterte, best dramatic actor. Nakita nyo? Kala nyo, bati-bati silang dalawa? O sinabihan niya, best dramatic actor ka. Ibig sabihin, nagdradrama lang ang tatay niya doon sa Quadcom. Hindi nila alam, nagdradrama kayo, pero under oath ang tatay mo. Di po ba? Laro-laro lang, ika nga ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Di po ba? So, bakit sasabihin ni Pusit yun na best dramatic actor ang tatay niya? Diba? Sa tingin ni Pusit, yung tatay niya, natulad niya, walang seriousness. Na akala nila, teatro po yung hearing na yon. Ang hindi nila alam, siya ay under oath. Kaya anything na pwedeng mag-incriminate sa kanya, pwedeng magamit sa kanya, na pwedeng gawan siya ng pagpailan ng kaso. Yung po yan, mga kababayan. Kaya, nung ngiting tagumpay si Trillanes, halos batuhin niya. Sabi niya, kayo ba naman, yung itsura ni Trillanes, talagang nang aasar. Kaya tuloy, sinabi ni Digong, ayan, si Trillanes, attack dog yan ng Malacanang. So, yun na po. Sasalsalin niya ng mga vloggers, influencer ng mga dutae. So, masama na naman si Pangulong Marcos. So lahat na lang, no, lahat na lang ng nangyayari kay Digong, no? Ito nga ang huling
ano niya, kaduwagan niya na hindi siya makapagpalabas ng waiver, no? Kasi kung totoo man, kung hindi man totoo, sorry naman, kung hindi totoo yung mga pinakita ni Trillanes na bank accounts, marami. 'Di ba? Sabi niya, sige, ito bank waiver, buksan mo. Ngayon, kung hindi totoo yan, demanda. O di ba magdidemanda nga daw siya. Binantaan niya si Trillanes. Nasabi niya, papay lang kita. Ikaw ang mamomoblema ngayon. O, matagal niya na pong ano yan kay Trillanes. Si Trillanes ang tinik sa lalamunan ni Digong na hindi niya talaga ano yung na final destination. O ngayon, bawi-bawi din. Di ba? Hindi kayo titigilan ni Trillanes. Oo, kasi kayo, puro kayong mga pusit. Imbis na itakel ninyo yung mga akusasyon sa inyo, ang ginagawa nyo, pusit nga kayo eh. Diba nung sabi ni Castro sa pusit, imbis na harapin, no? Yung mga akusasyon, ang ginagawa, tumatakbo. Sabay bato ng putik. Ano po yung putik? I-deflect. Ay, nakulong yan. Eh, bakit meron ditong convicted child, ganito? Diba yung sabi niya kay Castro dati? O, ngayon, ang ginagawa nila, dinideflect niya na si Pangulong Marcos daw ang may kasalanan, may gawa ng lahat ng iyan. O ngayon, itong 18 seconds video dito mga kababayan, salamat po kay Boss Benji Contreras sa kanyang FB page. Ito po, nung natanong ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin, former Chief Justice, okay, ng Supreme Court. Ito po. Ano? Ganun na lang. Ano? Opo. Opo. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yan. Ano po, sir? Hallucination. Hallucination. Opo. Sige, oo. Narinig niyo? Natawa lang si ES. Ano sabi niya? Ano? Ano? Biglang mahirap patulan eh. Kasi pagpapatulan mo, parang si pusit. Nag-iinit. Ayaw nilang makakarinig ng hindi maganda sa kanila. Ayaw nga nilang mababanggit yung pangalan nila. Talagang gusto nila, yung alam mo na, yung rambulan. Oo. Pero sila yung king and queen. No? Huwag nyo kaming babanggitin, huwag nyo kaming kakantin, babawian namin kaya. Kaya ito, sa paningin ko, si Lucas Bersamin, umiiwas na lang. Kasi mamaya, kunin lahat yung sasabihin niya, ininegative. No, gagatungan. Eh, mahilig manggatong tong mga vloggers, influencer ng mga dutain na ito, itong mga ass licker na mga brown starfish. Di ba? Ano sabi lang? Mahirap patulan. Hallucination. Oh, di ba? Ano lang nasabi? Hallucination. Ano ibig sabihin ng hallucination? Halusinasyon. Nag-i-imagine. Akala mo totoo, yung pala hindi totoo. Yun, illusion. Delusion mo lang yun, Digong. Bakit ka nag-hallucinate? Eh, baka naman, tanongin nyo, baka naman tumira na naman. Baka nakatira na naman ng penta, mga kababayan. Oh, ayun na yun, di ba? Hallucination, guni-guni, delusion, illusion, o ano pa. Yan yung bagay na iniisip mo na hindi naman totoo. Bakit ka nag-hallucinate? Eh kasi mataas ang lagnat ko, nagdideliryo ako. O bakit ka nag-hallucinate? Wala lang, daydreaming. O ikaw, bakit ka nag-hallucinate? Wala, nasobrahan ako sa chonky. Di ba mga kababayan? O mamili na lang kayo dun sa sinabi ko. Ha? Bakit nag-hallucinate si Digong? Bakit niya sinasabing ang may kagagawan ng kay Trillanes na atakihin siya ay gawa ng Malacanang? O ano ang sabi? Halusinasyon. Mahirap patulan. O sabi, halusinasyon na lang. Pero mas maganda yung una. Oo. Alam nyo kung bakit mas gusto ko yung una? Yung ano? Ano? O, di ba ako pag ganyan sa English? What? What? Ganun lang. Di ba? What? O, parang sinabi mo, wala akong nakita, wala akong nadinig. Anong paki ko? Di ba, Elora? O, anong lagi nating sinasabi, Elora? Suset.
Miyu, Maritel, Ate Maite, o ikaw, just you and me, anong malimit natin sinasabi? Wapakels. Yun po yun, mga kababayan. Mas gusto ko yung una. Yung sabi ni ES, ano? Ano? Parang hindi ko narinig yung tanong mo. Ano ulit yung tanong mo? Importante ba yan? Pag ginaganong ka, mga kababayan, meaning, they are not interested on what you are saying or what you gonna do. We are not interested. What? Who? Parang sinabi mo, uy, ang galing nito. Who? Sino? Okay ba ganon? Oy, the best daw si ano. Sino? Pag inulit-ulit yung mga ganon, meaning, they don't give an F. Yun po yun. Hindi ako dun bumilib sa dulo sa hallucination. It's a normal thing na yun. Guni-guni lang ni Digong yun. Nagbibigay lang siya ng naratiba para mawala po, ma-redirect yung attention sa kanya at dun tayo bumaling. Yun ang kunan nyo. Yun ang sisihin nyo, doon kayo tumakbo, wag sa akin. Para ang blame, wala sa akin, kundi nandoon. O diba? Ganun deflection, redirection ang ginagawa ng Duterte. Diyan sila magaling. Pero mga duwag pa rin. At mga sinungaling. O ang sinungaling ay kapatid ng mag. Dalawa yun. Manda, at magna. O ayun, bahala na kayo magdoktong. Pero mas gusto ko sa sinabi ni Lucas Bersamin, ang pinakapumatok sa akin, ay yung una. Ano? Ano? Anong sinabi mo? Pakiulit. O pag inulit, ano ulit yun? Ibig sabihin, hindi ako interesado sa sinasabi mo, wala akong pake. Pakels sa mga brown starfish liquors. Di ba? Ang sarap ulit-ulitin mga kababayan. Tingnan nyo po kay Boss Benji. Nandun po yun. Okay? O now, punta naman tayo dito mga kababayan. Eto, ayaw kong patulan to Sana Pero ngayon, mukhang magkakatotoo na. Ha? Yung pong mga ugong-ugong na nais daw dagdagan ng ilang mga senador ang budget ng inyong VP Presidenting pusit. Di ba ni-retain lang ni Grace po yung 733 na inilagay ng lower house dyan sa General Appropriation Bill. Ang dahilan ni Grace po, there's no correspondence or any response coming from the Office of the Vice President despite of repetitive ng mga pakiusap, mga supporting documents why we have to give you this certain amount of your budget. Wala po. So nagdesisyon si Grace po na i-retain. Pero sabi ni Grace po, hindi pa naman final yan. Meron pa naman pwedeng mangyari dyan during the amendments of the budget. Now, nagkaugong-ugong na meron daw ilang mga senador, siyempre marami pong kakampi dyan ng inyong bising pusit, na gustong ibalik sa original yung hinihingi niyang budget na 2.037 billion pesos. Yung iba naman gusto daw dagdagan ng 600 million para gawing 1.3, almost kalahati. Nakita nyo, mga kababayan? Kung totoo man yan, wala na talaga akong masasabi sa Senado kundi mga duwag kayo. Nakita nyo kung paano ginawa ng katarantaduhan ng inyong BP ang House of Representatives. Nakita nyo paano hindi nirespeto ang mga kapwa nyo mambabatas, pati ang colleague nyo na senador na si Grace po. How many times they reach out to the Office of the Vice President but they did not receive any correspondence from her o to her office. Wala. Tapos kayo nag-iisip, bakit? Duwag ba kayo? Takot ba kayo sa mga Duterte? Takot kayong mawala ng boto sa Davao City? Ganon. O talagang ang pinagsisilbihan nyo lang ay ang mga Duterte? Diyan po sa impact leadership, tignan ninyo. Senators discuss increasing OBP budget
Sabi ni Gatchalian. O ayan po ito daw po sa kanyang radio interview, no? Sabi dito sa Impact Leadership, ang Vice Presidente, marami rin lumalapit at humingi ng tulong sa kanya. Nationwide yan. Kapag umiikot ang isang Vice Presidente sa mga kabayan natin, tutulong ka dahil Vice Presidente ka. Ayun po ang dahilan niya. But the question is, totoo ba siyang tumutulong? Paano niya ginagastos ang budget niya? Nakita nyo, may mga nagpatunay na tumatanggap ng sobre sa isang departamentong hinawakan niya. Paano nila kino-urse yung mga kapwa nila empleyado sa departamento na yan? Di ba? Binigyan nyo ng malaking pera, pero nilustay niya. Hindi niya alam paano i-explain ang mga bilyong piso na binigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya. Tapos kayong mga senador, ganun na lang? 'Di ba? Hindi ninyo pera 'yan. Hindi lang sa inyong mga taxes 'yan. 'Di ba? O kung gusto niyo siyang bigyan ng increase ng budget, bawasan din ang budget ninyo. Yung lahat ng boboto ng mga current senador ngayon na i-increase ang budget ni Pusit, kung re-electionist yan, huwag niyo pong iboto yan. Kasi ang loyalty ng mga yan nasa mga Duterte, hindi po sa taong bayan. Yun namang mga hindi re-electionist, isulat natin para kung sakali man tatakbo sila sa next term nila, yan ang ating ipangangalandakan. Yung lahat ng boboto para i-increase ang budget ni Pusit sa 2025, ilista po natin. Kastiguhin natin. Dahil ang mga ito, ang loyalty nito ay hindi para sa bayan, kundi para kay Pusit. Hindi nila alintana yung kanyang pagiging disrespectful sa mga kapwa mambabatas nila sa lower house. Yung hindi pagsipot sa mga hearing, hindi marunong magpaliwanag, di ba? Napakabastos. So therefore, ano itong mga senador na pipirma dito? Kinukonsinti nila ang kabastusan, ang kawalang hiyaan, ang pagiging tambalustay ng Vice Presidente ninyong Pusit. Yun lang po yan masasabi ko. Di sana makuryente itong mga to. Makuryente kayo sa taong bayan. Lahat ng pipirma para dagdagan ang pondo ng OBP na ibinigay lamang na 733 ng lower house. Kung may idadagdag sila dyan, tandaan natin kung sino yung mga nag-yes. At ating isulat, no? Kastiguhin natin sila. Hindi kayo para sa bayan, kundi para sa mga Duterte lamang ang pinagsisilbihan ninyo. Huwag niyong gamitin ang mga mahihirap. Huwag niyong gamitin itong mga tulong-tulong na ito. Nakita niyo naman paano niya ginastos ang kanyang pondo sa DepEd at OBP. Ang COA na mismo ang nagsabi, ang dami niyang disallowance. Ayaw niyang umattend sa hearing ng Good Government and Public Accountability. Tapos magbibigay kayo, magdadagdag kayo ng another million. Eh di sana, kung yan ang gusto ninyo, lahat ng pipirma dyan para dagdagan ang budget ni Pusit sa mga senador, bawasan ang mga sahod at pondo ninyo. Yun lang po, mga kababayan, yun lang. It is a disgrace. It is a travesty of the taxpayers' money, no? Na hindi maipaliwanag kung paano niya ginastos. Yung mga pangalan sa mga acknowledgement receipts na gawa-gawa lamang. Yung patunay ng Philippine Army Generals na wala silang natanggap na 15 million para sa kanilang Youth Leadership Summit at hiningan lang sila ng certification at yun ang pinasa sa COA para sabing justifiable ang paggastos silang 15 million. Yung 16 million para sa 34 safe houses, hindi rin maipaliwanag. Milyon-milyon ang ginagasta nitong BP Pusit ninyo. Tapos sa pagdating sa Senado, okay lang. Kasi hindi ninyo pera yan. Palibhasa kayo, sumasahod din kayo ng milyon-milyon. Okay lang. Diba? So therefore mga kababayan, i-call out natin, tandaan natin kung sino yung mga pipirma para i-increase ang budget ng BP ninyong Pusit. Tandaan natin to. Kasi yan na po, pinahayag na ni Gatchalian. May mga senator, alam naman natin kung sino sila. Yung mga kakampi ni Pusit.
At meron pa dyan. O, sino yung mga kakampi ni Pusit? Si Bongo, pinaglalaban niya, ibalik daw sa dati. Si Bato, si Padilla, si Marcos, si Tolentino, mga Bilyars, sino pa? Baka si Gatchal yan, sama yan. Sino pa? Sino pa? Tandaan natin, kung re-electionist, at bumotong dagdagan ang pondo ni Pusit, huwag niyong iboboto. Kasi hindi para sa bayan ang mga yan. Para lang protektahan ang interest ng mga Duterte. Okay? Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.